Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Day 20 ng ating patining challenge. Ayan, paano nga ba may iwasan sa starter stage ang pagkabansot ng ating baboy? Sekreto para pantay-pantay ang kanilang paglaki mga katropa. So magandang araw sa inyo mga kabady and katropa natin sa pagnenegosyo ng negosyong baboyan. Welcome back sa ating channel. Ang kabady mo ko. Ngayon ay week 3 na at ito yung day 20 ng ating 120 days 18 weeks pig fattening challenge dito sa backyard piggery business mga katropa. So, ang mga alaga natin ay eksaktong 55 days old na simula nang ipinanganak sila. Kasalukuyan pa rin tayong nasa 700 grams mga katropa, continuation pa rin tayo bawat ulo kada araw. Ibig sabihin yung bimig natin, yung pig rolac ay pinapakain natin sa landrace at large white sa parehas na 700 grams per day na sukat. Sa atin, 2 beses hanggang 3 beses tayong nagpapakain at tinahati-hati lang natin yung 700 grams mga katropa. So, paano nga ba natin may iwasan sa episode na ito yung mga karaniwang na-experience, nararanasan ng mga kapwa natin hog raiser, yung pagkabansot ng mga alaga nilang baboy sa kulungan kahit pare-parehas naman at sabay-sabay naman silang pinapakain mga katropa. So balik tayo sa paksang bansot mga kapatid. Bakit nga ba sa edad na days 55 biglang may naiiwan sa laki kahit parehas naman silang pinapakain at sabay pinapakain mga katropa? So minsan may mga katropa tayo na experience na purong premium naman yung pinapakain, nababansot pa rin mga katropa. So karaniwan ng mga dahilan sa setup na rin sa mga consideration ng mga backyard hog raiser is yung una, yung agawan sa pagkain. Kasi nga, yung feeding space nila ay hindi tama and hindi akma doon sa dami ng baboy na inaalagaan nila. Kaya importante mga katropa na yung space natin, big pen, malaking factor yan sa paglaki ng ating mga alaga. Ibig sabihin, kung yung design natin ng pakainan ng baboy mali, magkakaroon ng agawan sa pagkain ng ating mga alaga, and yun, yung iba nabubuli at hindi nakakakain ng tama at naaagawan sila yung mga malalakas siko ng mga alagang baboy and masusolo nila yung kainan ng baboy. Kaya importante merong tamang space sa bawat isang baboy para makakain sila ng tama and sakto. Ayan mga katropa. Ang ikalawa naman is yung epekto ng mga nakaraan nilang sakit. Kung matatandaan ninyo mga katropa, pinag-usapan natin before yung tungkol sa lagnat at pagtatai ng mga alagang baboy. Ang biik na nagkakasakit ay nasisira yung intestinal villi nila. At yun yung sumisipsip sa nutrisyon, sa bituka, kaya bumabagal ang paglaki ng mga alagang baboy. Ibig sabihin kapag nagkasakit mga katropa yung baboy, yung kinain nila is yung tinaba, depende sa kinain nila, mababawas halos 1 linggo mga katropa o 3 to 4 days na kinain nila, yun yung nababawas na kailangan mong i-recover ulit mga katropa. So ibig sabihin kapag nagkakasakit yung ating mga alagang baboy, dapat importante na nagbibigay tayo ng vitamins para at least ganahan sila sa pagkain at manbalik yung kanilang lakas at sigla sa pagkain mga katropa. And electrolytes rin para iwas stress mga katropa. And ang ikatlong bagay is yung bulate sa bituka o mga parasite sa bituka ng ating mga alagang baboy. Sila yung nangaagaw sa sustansya na dapat sana napupunta sa katawan ng ating mga alagang baboy. Ang bimig at saka pig rolac ay likas na talaga ng masustansya at effective sa mga alagang baboy. Kaya importante mga katropa, sa ating babuyan, every time na magpapalit tayo ng pakain sa ating mga alaga, nagkakaroon tayo ng pagpupurga sa ating mga alagang baboy. Kung walang budget, gumagamit tayo ng mga sachet tulad ng Latigo 1000, and kung meron naman tayong budget, gumagamit tayo ng mga injectable mga katropa tulad ng ivermectin. Mas maganda yun mga katropa para at least yung mga bulate, mga sugat-sugat sa katawan ng baboy nawawala. Pero take note lang ha, importante na makapag-ugnayan tayo sa mga katropa natin na may sapat na karanasan at kakayahan sa pagtuturok at pagbabakuna ng mga alagang baboy. And huwag tayong basta-basta magturok kung wala naman talagang karamdaman ang ating mga alaga. Na tama yung sukat na ginagamit natin kapag tinuturukan natin yung baboy, depende sa kanilang edad at sa kanilang weight mga katropa. So ngayon alam na natin ang dahilan at ano ba ang dapat natin gawin para maiwasan ito
Day 20 na tayo mga katropa. Narito ang mga iba't ibang tips mga katropa. Number 1, palawakin natin yung feeding space sa ating baboyan. Siguraduhin natin na ang haba ng inyong kainan ay sapat para sa bilang ng ulo ng baboy sa loob ng isang pig pen. Ito ay dapat merong hindi bababa sa 20 to 25 cm na space sa bawat baboy kapag nakapila na sila. Kung masikip, asahan mo na may mababansot at mababansot dyan dahil laging mauhuli sila sa pagkain mga katropa. And then, sundin din ang schedule ng pagpurga o deworming schedule mga katropa. Kung hindi pa napupurga ang mga piglets bago pumasok sa starter period, purgahin mo na yan mga katropa. Ito yung kaling pagkakataon ang pagbibigay ng dewormer tulad ng ivermectin na sinabi ko kanina, and then yung powder mix tulad ng Latigo 1000 na pumapatay sa mga bulating umaagaw sa sustansya ng mga alaga nating baboy. Kapag malinis kasi ang bituka ng ating mga alagang baboy, yung 700 grams katulad ng pinapakain ko ngayon sa kasalukuyang ratio ng mga alaga kong baboy ay mapupunta ng diretso sa karne at mga buto nila. And tip number 3 mga katropa is pagpapanatili sa magandang kalusugan ng ating mga alagang baboy. Importante mga katropa na laging may tubig tayo na malinis para sa ating mga alagang baboy, and magbigay din tayo from time to time ng iwas stress sa mga alaga mga katropa tulad ng electrolytes. Ayan. And eto mga katropa, yung wag na wag mong gagawin naman, paano kung may bansot pa rin talaga? Hayaan na lang ba natin na maging diretso na bansot sila hanggang sa dulo ng 120 days? Of course mga katropa, hindi yan pwedeng mangyari. Syempre, is una, ihiwalay ang bansot at nahuhuling biik. Huwag silang ihalo sa malalaking lahi o malalaking baboy na natin. Gumawa ng isang maliit na kulungan na tinatawag na parang hospital pen o grading pen na pwedeng pagsamasamahin sa loob yung lahat ng mga maliliit upang maging pantay-pantay ang labanan sa pagkain mga katropa. O kaya electrolytes mga katropa. Ang pag-ineksyon o injection at paghahalo ng vitamin B complex ay mabisang panggana sa pagkain. Na merong vitamin B complex, iron sa ating baboyan mga katropa, and electrolytes, and yung anti-scab. Importante yan para ganahan silang kumain at unti-unti silang hahabol sa timbang mga katropa. Okay lang yan mga katropa. Basta at least siguraduhin ninyo na yung feeds na tayo gumagamit tayo ng mga nangungunang feeds sa market tulad ng Bimic at Pigrolac, kasi alam natin na ito talaga yung quality at nasubukan na ng mga katropa nating magbababoy. Pero balak rin nating subukan yung ibang mga feeds mga katropa. Mas madaling kainin at tunawin ng mga may. Kaya minsan mga katropa is kahit na dry fillet o yung mga pellet yung ginagamit natin, at least mas madaling makain ang ating mga alagang baboy. Kung talagang gusto nyo ng purong dry and nakikita nyo na medyo mabagal kumain, i-try nyo lang ng 5 to 7 yung kinakain ng ating mga piglets sa daan na natin mga kabady, mga katropa natin sa ating backyard negosyong baboyan, ang pagkabansok ay diretsong bawas sa kita. Ibig sabihin, once na nagkaroon ka ng isang bansok na baboy, maaaring mabawasan ang kita mo o maaaring malugi ka. Kung ang target natin sa dulo ng 18 weeks ay 90 hanggang 105 kilograms, ang isang bansot na or 70 kilograms. Kung hindi mo ito maagapan. Kaya ngayon pa lang mga katropa, solusyon para magkaroon ng tamang timbang ang inyong mga alagang baboy at iwas bansot sa inyong mga alagang piglets. Ngayon mga katropa is week 3 na tayo and talaga namang super happy tayo. Sa day 20 ng ating pig fattening challenge upang masiguro na hindi bansot ang ating mga alagang baboy at pantay-pantay ang kanilang
at large white na mga piglets. Kung nakatulong sa inyo mga katropa ang video na to, subscribe na rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Pindutin ang notification bell para kasama kayo sa bawat ansot ba kayong mga alaga ngayon? I-comment nyo naman sa baba, pag-usapan natin yan hanggang sa susunod na episode.